iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa hawin, itataas ang aking tinig, itataas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itataas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Yes, Lord. Wala pong kapantayan na ang iyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa. Patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin sasambahin. Salamat sa umagang ito na patuloy na ang kapangyarihan mo ang siyang dumadaloy sa puso at buhay ng bawat isa. Salamat sa kalakasan na pinagkakaloob mo sa aming mga buhay. O kaya patuloy po namin inaalay sa iyo ang mga oras na ito na kung saan ay pakikinggan po namin ang iyong mensahe. Hinihiling ko po sa iyo, Banal na Espiritu, sa umaga ito. Ikaw ang panguna, ikaw ang magsalita at patuloy kang magbukas ng puso at isipan ng lahat na makakapakinig sa iyong salita sa mensahe mo sa umaga ito upang magdulot ng kalakasan, kalusugan ng pisikal na katawan at higit sa lahat, kalusugan ng spiritual na buhay ng bawat isa. Sapagkat ang salita mo ay makapangyarihan. Kung kaya, O aming Diyos, sa iyo namin pinagkakatiwala ang umagang ito. Sa iyo namin pinagkakatiwala, O Diyos, ang pagkilos at galaw ng iyong kapangyarihan, ng iyong presensya sa oras na ito na kumilos, humipo ng puso at isipan at makita sa buhay ng bawat isa sa amin ang kapangyarihan nito. Lord God, salamat sa iyong presensya. Salamat po, Diyos, sa walang hanggang biyaya at pagpapala na patuloy na pinagkakaloob mo sa aming mga buhay. Banal na Espiritu, pangunahan mo kami. Ikaw ang magsalita sa aming kalagitnaan. Magbigay ka ng malawak ang pangunawa sa ang puso ng bawat isa sa amin upang makamtan po namin ang sustansya ng salita mo at maging kalakasan ng aming pananampalataya sa iyong dakilang pangalan. Lord God, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kalwalhatian, sa iyo ang kadakilaan at patuloy namin itataas ang iyong pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, mapagpalang umaga sa ating lahat. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa aklat po ng Marcos. In Mark chapter 11, verse 12 hanggang 17. Chapter 11, verse 12 hanggang 17. Pero ang pinaka-text po natin dito ay yung verse 17.
verse 17 po. Ang sabi niya, kinabukasan nang sila'y pabalik na mula sa Betanya, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga, ngunit wala siyang nakita, kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang pinagtabuyan ang mga nagbibigay at namimili roon. At pinagtataob ang mga misa ng mga mamamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sinumang may dala-dalahan. At tinuruan niya ang mga tao, tinuruan niya ang mga tao, ulitin ko po verse 17. At tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. So, tahasang sinabi niya, no? Ginawa ninyong pugad ng magnanakaw. At kung titingnan po kasi natin yung mensahe rito is medyo may kabigatan sa puso natin. Subalit, ang sabi nga, ang salita ng Diyos ay parang tabak na magkabilay talim, sabi niya, na tumutusok. Nilinaw lang ng Panginoon, nilinaw lang ni Jesus na ang tahanan ng Diyos ay tinakda upang maging bahay dalanginan. Sabi po niya. So, in church, noong mga panahon na tayo na si Jesus ay naririto pa sa lupa upang mangaral, ay isang bahagi ito na nais niyang ipakita, ipaunawa sa lahat ng tao. Na ang dalanginan o ang templo ay hindi ito basta-basta ginagawa ng kabalbalan o mga dahilan ng pagkakasala. Bakit? Tingnan po natin sa dati nating pinagmulan. Bago ka pumasok, ang daming mga paninda. So, hindi ko alam na iniisip ko noon na yung ating pananampalataya noong araw, yung ating nakamulatan na grupo na pinagmulan natin noon, na normal lang yun, di ba? Kasi, sa akin gano'n, is, bago ka pa makapasok sa loob, ang dami ng mga nagtitinda. Totoo naman sinasabi, di ba, ng Bible? Andyan yung mga pulsi-pulsiras, maswerte daw yan, andyan yung mga pabango, andyan yung mga ibon, di ba? Mga kalapate, ngayon nga, meron pang mga maliliit na oo, yung mga gamot na, iba't ibang gamot, mga ugat-ugat ng puno na, yes, tama, Pastor. Yung baka at kalabaw. So, meron mga tuta, iba talaga. May mga kandila, iba't ibang uri ng kandila. Pagka ikaw ay galit na galit, meron kang kaaway, meron kandila doon na nakalagay, kulay itim. Tapos meron pang kandila na kulay pula para daw yun sa mga kaluluwa. Parang noong mga panahon ay hindi pa tayo namumulat sa banal na kasulatan para sa atin, parang banal na banal. Diba yung pagkaramdam natin, banal na tayo doon pag pumasok tayo sa ganoong estilo. Pero hindi natin nakikita yung tunay na kahulugan pala ng church. Yung tunay na kahulugan ng bahay dalanginan.
Kaya isang malaking pang-iinsulto pala. Nakuha natin. Yung sinasabi ng Biblia eh. Isang malaking pang-iinsulto sa Diyos. At isang malaking kawalan ng respeto sa bahay dalangin ng Diyos. At ang nakakalungkot pa, sa ganang estilo natin, hanggang ngayon pa naman, di ba, nakikita natin. So talagang traffic na traffic, tapos meron pang halos ginawang tindahan ng mga damit. Di ba, yung parang anong nangyari, kaya lang pumupunta doon ang tao, hindi para manalangin. Di ba, kundi para bumili, mag-shopping doon kasi mga mura. Pero yung kahulugan ng tunay na pananambahan sa loob ay medyo nawawala na, naaagaw na yung atensyon sa ganitong pamamaraan. Diba? So, yung nakita ni Jesus, kaya hindi niya pinayagan na magpatuloy sa ganuuhin ng gawain at itinuturo ng Panginoong Jesus na irespeto mo yan. Hindi mo dapat ginawang palengke. Diba? Alam niyo, sa totoo lang nakakalungkot kasi maging sa mga totoong Krisyano nakikita yan sa church. Oh, meron nga daw isang church pagkatapos daw ng service. Oy, magkano sa'yo? Kukuha ka ba nito? Nasa loob ng church yung paninda. Oo, hindi totoo. Nasa loob pala ng church yung paninda nila. At yung mga nakakalungkot. Totoo ba yan? Ayun ba talaga ang nangyayari sa loob ng church? Kaya umukag yung church ngayon nasaan na bagsak na. Kasi totoo yan, ayaw ng Diyos. Kung ikaw ay may negosyo, magnegosyo ka sa labas ng church, huwag sa loob. Minsan nga, mga anniversary, may nakikita ako, anniversary, nandiyan sa labas yung mga paninda nila. Oo, totoo yan, nandiyan sa labas. Pwede kang magtinda, bakit hindi? Pero huwag dyan sa church. Huwag mong gamitin ang pananambahan para sa negosyo mo. Kung kaya mo, let's say, may negosyo ako, susuportahan din yung negosyo ko. Pero huwag dito sa loob. Maraming ng tao, kaya maraming bigay. Oo, dapat sa labas. Magkontratahan tayo sa labas, mag-usap tayo sa labas, hindi dito sa loob ng church. Anniversary, church anniversary. Dami ng mga tao na in-invite. Tapos ang nakakalungkot, worker pa. Pastor pa, worker pa ang may negosyo. Doon sa loob, bago pa pumasok nung hall na kanilang pinagdadausan, ay kailangan mo nang bumili na kanilang mga paninda. May pagkakaiba ba ang noon sa ngayon? Na kinabubuhay mo? Di ba wala? So, anong buhay meron? Yun yung gustong ipakita ng Panginoong Jesus na dapat mabago, na dapat maiwasan sa buhay natin, sa pananaw natin. Sa totoo lang, kailangan po talaga natin ang negosyo. Kailangan natin ang hanap buhay. Pero ang pinauunawa lang dito, huwag doon sa bahay panalanginan. Nakukuha natin, tatlong bahagi ito eh. Huwag sa bahay ng panalanginan. Nandito tayo sa loob nag-aalugan, kaya kung minsan, hindi maintindihan yung mensahe ng pastor. Hindi maintindihan yung mensahe ng nagsasalita ng speaker. Bakit? Magkano yung paninda mo? Diba? Sis, baka gusto mong bumili, may ganito ako sa bahay, may ganito ako, may ito sa loob ng church, nag-aalugan. Kaya kung minsan, hindi nila maintindihan yung mensahe ng nagsasalita sa harapan. Diba? Pwede naman yun, i-chat-chat nyo na lang. Chat na lang kayo doon. Paglabas ninyo, tumuto ka muna sa pananambahan. Yung puso, yung isipan mo, itutok mo muna sa pananalangin, itutok mo muna sa pakikinig ng salita ng Diyos. Isit aside mo muna ang lahat ng bagay. Naunawaan natin. Kaya kung minsan nagiging mali na yung motibo ng tao, minsan naman, hindi na umaangkop doon sa panawagan ng Diyos. Naunawaan natin. Kaya kailangan ang sabi ganun, makita natin. At ang sabi yung puno ng ikos na makita ni Jesus, hindi pa naman daw buo, hindi pa raw panahon.
yung nabasa natin. Hindi pa rin panahon ng tagbunga. Pero naisipakita dito ng Panginoon na kung hindi ka magbubunga, puputulin ka, tatanggalin ka sa kanyang kalwalhatian. So, kailangan makita talaga yung bunga. Malalim na usapin yan about sa bunga. Para yan doon sa mga malalagong Kristyano at mga manggagawa yung mensahe na yun. Subalit, ang lagi lamang ang tututukan po natin ngayon ay yung templo. Templo po ng Diyos na ipinakita. So, dapat bilang mga Kristyano ay tumutok lang tayo. Pagdadating ka ng bahay-sambahan, ano ang dapat? Papasok ka ng merong pagsusumikap, mapagnanasa na maramdaman mo ang presensya ng Diyos sa oras na yun. Kasi kaya ka pumunta doon. Wala kang matatanaw dapat na, uy, ang ganda naman yan, uy, ang ganda. Mamaya paglabas ko, bibili ako na. Diba? Yung gano'n, naaagaw yung attention natin. Tapos hanggang sa, meron pa kasi ugali na hindi siya mapakali talaga. Hindi siya mapakali. Kapag kami nakita siya, hindi siya mapakali. So ngayon, ang attention niya sa pakikinig ng salita ng Diyos, nawawala na. Napupunta na doon sa isang bagay. Kaya sa atin, hindi naman pinagbabawal ang pagnegosyo. Kailangan natin yan eh. Kailangan natin ang negosyo. Kailangan natin ang hanap buhay. Pero tandaan natin, huwag sa loob ng church. Dapat ito ay nasa labas. Huwag din dyan sa perimeter lang, kundi sa bahay mo gawin mo. Kung may pwesto ka ng negosyo mo, doon kayo. Kung may usapan kayo patungkol sa negosyo, ano pa mang bagay, huwag dito muna sa loob. Ilabas mo muna. Doon na kayo sa labas. Pumunta ka kung saan yung pwesto niya, kung ano yung iaalam mo, sa labas na, hindi sa loob ng church. Bakit? Kinakailangan mapukus sa isip mo at sa puso mo ang pananambahan mo sa Diyos. Doon ka lang tututok. Kasi ito yung oras. Kapag nagbigay ka ng oras at panahon sa Diyos, para lang sa Kanya yan. Kaya lahat ng alalahanin natin ay dapat inilalagay natin sa isang tabi ng muna. At pagpapalain kayo ng Diyos. Ano man ang negosyo mo, ano man ang plano mo, pagpapalain ka ng Diyos. Kaya diba sabi, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo muna ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang karangalan at ang lahat ng bagay ay idaragdag ng Diyos sa iyo. So, ilagay mo muna sa isang tabi, kahit negosyante ka pa. Ilagay mo muna sa puso at isipan mo na itong oras, itong araw ay ibinigay mo para sa Diyos. Na wala ka nang dapat alalahanin pa. Igalang at irespeto ang pananambahan o ang bahay-sambahan ng Diyos. Upang ang pagpapala ay higit na mas ibibigay pa sa atin ng Diyos yan. At noong mga panahon, yun ang itinuro ng Panginoong Jesus na dapat ma-adapt din po natin magpahanggang sa ngayon sa buhay ng bawat isa sa atin. At noong time na umalis na, namatay na ang Panginoong Jesucristo, inakyat na siya, diba? Nabuhay siya. After 3 days, nabuhay na siya. At inakyat siya sa langit. Ito ba ang isang bahagi ng templo ng Diyos? Yung ating physical. Yes. Tayo ay templo ng Espiritu ng Diyos na dapat linisin, na dapat alisin lahat ng mga kalat sa labas. Naunawaan po natin, kalat sa labas. Kung papaano ang Panginoong Jesus ay naglinis, hindi man natin kaya, pero lilinisin po tayo ng Diyos. Wala naman tayong kapangyarihan eh. Wala tayong lakas para gawin natin na linisin yung ating sarili. Kundi ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ng Diyos ang siyang may kapangyarihan na kukontrol sa ating mga puso, sa ating mga isipan. Kaya sabi ganon, dito, at tinuruan niya ang mga tao, sinabi
sinabi niya, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Diba? Kasi karamihan ng mga nagtitinda kulang ang timbang. Diba? Saka nandun din yung mga magnanakaw, Nandoon din yung mga mandurukot, tapos isaba, diba? Mga manluloko, nandoon din. So, aside natin. Kaya iwasan, kailangan maayos at sagrado ang bahay panalanginan. Kaya sabi ganon, lahat ng bansa, kailangan sagrado ang bahay panalanginan ng Diyos. Katulad nito, sa bawat paggagawain natin dito ay lumulukog dito ang presensya at kapangyarihan ng Diyos. Kaya ito ay dapat nating ingatan. Kailangan natin ay bigyan ng saysay o pagkakataon na manatili ang presensya at kapangyarihan ng Diyos. So dumating po tayo doon sa punto na ang sabi ganon, nung time na tayo ay nilikha ng Diyos, tandaan po natin na una ang templo ng ito, bahay dalanginan. Pangalawa, ano ang templong tinutukoy? Yung ating physical na katawan. So, paano naging templo tayo ng Diyos? Sapagkat, nung tayo na nilikha ng Diyos, si Adan, ang sabi gano'n, hinubog siya mula sa lupa. Pagkahubog sa kanya, pinumahan siya ng isang ilong at hinipan ng Diyos na si Yahweh. Ang ilong ni Adan, kung kaya nagkaroon siya ng buhay. Kaya yung buhay na yun yung ating espiritu. Kaya tayo ay nabubuhay dahil sa espiritu ng Diyos. Subalit, hindi po natin binibigyan ng pagpapahalaga. Basta nabubuhay lang tayo sa mundo ito ng saganang sariling atin. Nawawala na ng respeto. Nawawala na tayo ng respeto sa espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. So, naunawaan natin. Kaya nga, dapat matuto po tayo at makita natin yung lalim ng ibig sabihin ng sinasabi ng templo. So, ang ating katawan ay templo ng Espiritu ng Diyos. Ang masaklap, ang sabi rito, tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo niyan. So nakuha po natin. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? So pangalawang bahagi ng templo ay yung ating physical na katawan. At ang sabi ng ganon, tayo sa atin mismo naninirahan ang kanyang Espiritu. So dapat pahalagaan po natin itong ating physical na katawan. Alagaan natin sapagkat itong katawan natin ay sagrado. Nilikha tayo ng Diyos na banal at walang kapintasan. Bakit dumating lang doon yung sinasabi ng Bible sa Romans na walang matuwid, wala kahit isa? Dahil sa tayo ay nagkasala. Si Adan at si Eva ay nagkasala at ang tao ay namumuhay sa pagkakasala. Pero kung tutuusin, perfecto po tayo na nilikha ng Diyos. Perfecto ang tao na nilikha ng Diyos noong mga panahon na yun. Nagkasala lang dahil masyado natin binigyan ng pagkakataon ng lust of the eyes, lust of the flesh, at saka yung pride of life, yung kayabangan. Yung kagandahan ng iyong paningin, yung pagnanasa ng iyong katawan, doon lang nasira ang tao. Relasyon ng tao sa Diyos at ang pagkasira ng physical o ng templo ng Diyos dito sa lupa. So, paano natin sinisira ang physical na katawan?
natin, ng mga tao sa mundo ito. Kaya sabi ng gano'n ikaw, templo ka ng Espiritu ng Diyos. Dapat makita sa iyo ang kilos at galaw ng Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Kaya merong blessing, merong mga pagpapala kapag sumusunod ka, di ba? Simula nung ikaw ay sumunod sa Diyos, bagaman may mga pagsubok, subalit mas marami ang pagpapala kaysa sa pagsubok. Bakit? Dahil nagbigay ka ng buhay sa Kanya, nag-alay ka ng buhay sa Kanya. So pinahalagahan mo yung templo niya. Since na ikaw yun, sarili mo yun. So sa papaanong paraan natin sinisira yung ating katawan, yung templo ng Espiritu ng Diyos, sa pamamagitan ng mga bisyo. Naunawaan po natin, ito talaga tahasan ko ito. Paano sinisira ng tao ang templo ng Diyos? Since na ikaw yung templo na yan. Sa pamamagitan ng ating masyadong mapang-apusong ginagawa. Sa pamamagitan ng mga bisyo na ginagawa natin. Katulad na halimbawa ng pag-iinom ng alak. So, ang alak ba ay nagiging mabuti sa kalusugan mo? Natin, di ba hindi? Kasi ang alak, ang sinisira nito ay yung iyong atay at ang iyong baga. Ganon din ang sigarilyo. Ang sigarilyo, ang sinisira nito ay yung baga mo at saka yung puso mo. Dahil yung nicotine nito ay pumapasok sa mga kaugat-ugatan. Nating ilong yung basto. Ng iyong puso pagpatay na. So, pumapasok. Hindi totoo po ito kasi templo nga po tayo ng Espiritu ng Diyos. So, wala namang bisyo, pero over ka naman din sa paggamit mo ng sarili mong katawan. Like sa mga pagkain. Alam nyo, hindi masama ang pagkain dahil lahat ng yan nilinis ng Diyos. Pero ang sabi nga, lahat ng sobra ay masama. Alam mo na hindi tama yung kumain ng matataba, kain ka pa ng kain. Hindi ang nangyari, atake ka ng high blood. Iniingatan mo ba yung iyong templo? Yung templo ng Diyos? Gawa kasi ng lust of the flesh. Akala natin, pag sinabing lust of the flesh, doon lang sa mga sexual immorality, yung mga no, hindi. Maging sa ating physical man. Bakit ang isang tao ay nagkakaroon ng diabetes? Dito na po tayo. Sapagkat over sa pagkain ng mga matatamis. Diba? Hindi masama ang pagkain. Lahat ng pagkain. Kasi nung panahon na yun, di ba merong nakalagay sa Bible na bawal yung ganito, bawal yung ganyan, bawal yung ganyan. Maraming bawal ang pagkain. Subalit nung time na sa New Testament, ang sabi ganun, merong isang kumot na nasa bubong si Pablo ba? Pedro, nasa bubong, na naginip siya So, nasa bubong siya, at merong isang kumot na ibinababa at tinataas. Tapos, ang time na ibinaba, naglalaman ito ng maraming mga hayop, mga iba't ibang hayop ang naroon. At sabi ng tinig, ay kumuha ka at magpatay upang inyong makain. Ang sabi ni Pedro ay, Panginoon, kailanman hindi ako kumakain ng marumi. So pinaliwanag ng Diyos doon ng isang tinig na huwag mong tawaging marumi sapagkat ang lahat ng pagkain ay nilinis ka na. So nilinis na niya. Automatically, wala naman talagang bawal kung uunawain natin yung sinasabi ng Biblia. Pero, kaya lang tayo nasisira yung ating physical, yung templo, dahil masyado na tayong abusado. Nakukuha natin. Masyado na natin inaabuso dahil sa ating mga panlasa. So, ang soft drinks, hindi naman totally masama ang soft drinks Pero bakit nagiging masama pag sobra-sobra? Nakukuha natin. Kaya nagkakaroon ka ng UTI. Ang juice, bakit tinitimpla natin? Hindi totally masama yan. Malinis yan Pero, sobra-sobra kasi. Wala na sa tama ang paggamit, ang
So, dapat ayusin natin. Tingnan natin mabuti kung paano natin aalagaan yung ating physical na katawan. Alam niyo po, meron po akong kakilala. Na itong kakilala ko po ay, since pa nung kakilala ko siya, hindi ho yan kumakain ng walang soft drinks. Hindi ho yan kumakain ng walang soft drinks. Talagang, hindi totoo po ito kasi physical natin. Tayo ang magsasakit. Pero alam niyo po ba, ito naman, kapag kumain siya ng may soft drinks, isang baso, iinom naman siya ng 2 basong tubig, 3 basong tubig. Pero hanggang ngayon, buhay pa mo siya. At ang naging sakit lang mo niya ay rayuma. See? Kasi nga, alam mo balansihin. Hindi puro soft drinks lang talaga kasi malulusaw. Wala ka pang kinain, nagsusoft drinks ka na, malulusaw ang buto pa mo. So hindi mo iniingatan yung templo ng Diyos. Kasi nagiging abusado ka. So oras na ng pagkain, hindi ka kumakain, nagpapalipas ka ng buto. So nagkakasakit ka ngayon. Ano nangyari? Inaabuso mo yung iyong physical na katawan. Templo ka ng Espiritu ng Diyos. Diba? Nakuha natin? Kasi huda, ano man ang ginagawa mo, pwede ka naman habang gumagawa ka, kumain ka. Diba? Kung talagang busy ka, ingatan mo ang iyong katawan sapagkat ito ay templo ng Espiritu ng Diyos. Alam po ba na sa dami-dami at nagpapatuloy tayo sa bisyo? Kahit sa alak, sa sigarilyo, sa lahat ng bisyo natin. Yung pagkain na hindi magaganda, yung mga... Pag ito ay nagtuloy-tuloy, hindi natin lilimitahan. Ang sabing gano'n ng Bible, parurusahan niya ang sino mang sumisira sa kanyang templo. Kasi nasisira na yung templo ng Diyos na nasa sayo. Ikaw mismo yung templo ng Diyos nasisira na yun. Dahil sa abuso ng paggamit mo sa lahat ng bagay na ipinagkaloob ng Diyos para sa iyo. Alam mo lang masama, medyo limitahan na ng konti at pagsisihan natin. Alam mo lang hindi tama yung matataba, medyo iwasan mo para hindi ka ma-reflect. Kasi pag nagpatuloy ka sa ganyang ginagawa mo, pag nagpatuloy ka sa bisyo, like for example, ang drugs. Alam niyo, ang drugs, ano ang pinupunterya nito? Utak. Totoo po yan. Habang humigit, kasi nakapag-seminar na ako dyan. Dati, habang ang drugs pala ay hinihit-hit, yung utak niya ay unti-unting lumiliit. Kaya karamihan ng mga addiction nito ay hindi na ganun kalawak ang pangunawa. Totoo po yun. Kaya maraming nasisiraan ng bayan. Nakuha mo. Kasi hindi na niya kayang kontrolin yung utak na. So, anong ginagawa ng tao? Di ba sinisira niya yung physical na katawan na pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. So, bakit maraming napapahamak? Dahil nga sa hindi ka naging mabuting katiwala sa iyong physical na katawan. So, dapat maging pantay. Ang sabi niya sa verse 17, parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo yun. So, sabi parurusahan. Alam niyo po ba na yung lahat ng sakit at karamdaman na nararamdaman ngayon ng mga mapang-abusong katawan, isa na yan sa unti-unting pagpaparusa ng Diyos sa Kanya. Kasi pag sumumpong yan, nakakaramdam ka ng sakit. Like for example, maaalat. Ang maaalat, ano ang tinitira sa iyo? Bato. Bato sa abdo, bato sa kidney. O habang unti-unti mong pinalulusaw yung bato na yun, sa katawan mo, nakakaramdam ka ng matinding sakit. Nanghihina ang physical na katawan mo. Paano pag hindi kayang lusawin ng gamot? Di magpapa-opera ka ngayon. Di ba? Pag nagpa-opera ka ngayon, at hindi na naman nakaya bumalik na naman, at ang pinasok ay ang kidney mo, dahil sa katigasan ng ulo mo. Bawal nga sa'yo ang maalat. Bakit
taon, 8 taon. Habang dinadialysis na. Bakit nagsasuffer yung physical na katawan mo? Dahil isa ito sa pagpaparusa sa atin. Dahil sa kawalang paggalang natin sa kanyang templo. Sa pagpapabaya natin sa kanyang templo. O bakit ka nagka-diabetes? Kasi alam mo na ang resulta ng pagkain ng matatamis ay diabetes. O di ba? Nagkakaroon ito ng blood sugar. Lumalaki. Bakit ka nagkaroon ng diabetes? Dahil sa pang-aabuso mo. Merong isang babae na hindi daw siya, ugali na rin niya eh. Sabi niya, ugali na kasi niya na nung kabataan, na hanggang sa pagtulog may candy sa bibig. Pagkatapos kumain, magkikindi, at yung candy na yun ay nananatili sa bibig hanggang sa buong magdamag. Patuloy na candy. Hindi niya nararamdaman noon. Nung kasagsagan ng kanyang kabataan, dumating na yung katandaan. At the age of 50 pataas, eto na po siya. Nakaramdam na siya, nang hinihimatay siya, nahihilo siya. So, nung pinacheck na yung kanyang blood sugar, ay napakataas na. Umabot na na 300 plus. Bakit? Inabuso mo yung iyong katawan sapagkat ang nararamdaman mo lang ay yung pagmanasa ng iyong laman. So, ano nangyari? Magsasabi ka ngayon. Diba? Kaya sabi ko, pinarurusahan. Dito pa lang sa lupa, nakakaramdam ka na ng sakit. Kaya habang nararamdaman mo yung sakit na yun, so, tumatawag ka naman sa Diyos. Pero ang Diyos ay mapagbiyaya. Kaya ang pagalingan ng Diyos siya. Kapag pinagsisihan mo, Panginoon, patawarin mo ako sa pagsira ko sa templo mo. Patawarin mo ako, linisin mo ako. At sa mga oras na ito'y nakahanda na ako na maglingkod sa iyo. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Doon lang yun. At ang Diyos naman ay mapagmahal. Ang Diyos ay mapagmahal. So, huwag natin, ngayon pa lang, na wala pa tayong nararamdaman sa ating physical na katawan. Huwag na natin hayaan na humantong pa tayo sa sakit at karamdaman na patuloy at patuloy na sisira sa atin. At isa ito sa magnanakaw, alam niyo ba kung bakit? Yung para sa pamilya mo na lamang na pera, na dapat para sa budget nyo na lang, napupunta pa sa gamot. Ang nawaan natin? Biruin mo, meron nga po akong kilala sa loob lang ng 1 linggo, 5,000 ang kanyang gamot. Ang sabi ko sa kanya, ialay mo sa Diyos ng totoo ang buhay mo para mapalaya ka. Dahil hanggang hindi ka nagtatakot sa Diyos, hindi ka makakalaya sa kanyang buhay mo. Hanggang sa mabaon ka lang sa pagkakakatama. Totoo po yun. Kasi unti-unting pinaparusahan ng Diyos ang kanyang physical na katawan upang malaman mo. Bakit pinahihintulutan na mangyari sa buhay mo kasi matigas ang ulo mo? Hindi ka umuunawa sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. Templo ka ng Diyos. Ingatan mo yan. Mahalin mo ang katawan mo sapagkat ito'y templo ng Espiritu ng Diyos. Pag gusto mo, tumigil mo lang ng problema. Tumigil ka sa drink, sige, uminom ka, isang baso, tama na, ilan ka. Pero dapat may laman ang tiyan mo. At kapag ka uminom ka, sundan mo na maraming tubig. Diba? Iwasan. Kung alam mo naman na yun ay magdudulot ng sakit, iwasan mo na. At ang sabing gano'n, alam niyo ba, diba? Hindi lamang dito sa lupa pinarurusahan, lalo't higit pag nawala ka na. Ang masaklap, pag tayo na ay namatay, yun ay walang hanggang kaparusahan. Doon sa mga taong namamatay, bigla ang atake sa puso, bigla ang atake sa high blood. So wala na silang time para makapagsisi sa Diyos. Diba? Kaya napakahirap. Hindi lang siya pinarusahan dito sa lupa, maging doon sa kabilang buhay ay nagdudusa pa siya. Yun yung mga taong walang Diyos. Yun yung mga taong hindi naniwala na yung kanyang katawan ay templo ng Espiritu ng Diyos.
Kaya ngayon pa lang, hanggat wala pa tayong nararamdamang sakit, huwag na natin abusuhin yung ating physical na katawan. Tandaan natin na tayo ay templo ng Espiritu ng Diyos. Sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Yan, nawaan natin. Binili niya tayo sa isang malaking halaga. Hindi lang basta malaking halaga, sapagkat ang pinambili po sa atin ay buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi niya, gamitin mo yung katawan mo, yung buhay mo, upang maparangalan ang Diyos. Kaya ibabagay anuman ang ginagawa mo, hayaan mo na gawin mo ito sa karangalan ng Diyos. Kaya ngayon pa lang, habang ikaw ay may lakas pa, ipaglingkod mo na sa Diyos ang katawan mo. Habang may pagkakataon ka pang maglingkod sa Diyos dahil tinubos ka niya, ang sabi ng ganoon, parangalan mo na ang Diyos sa buhay mo. Huwag mong hayaan na kung kailan uugod-ugod ka na, kung kailan hindi ka na makalakad, hindi ka na makapagsalita, saka mo lang sasabihin na maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Diba? Hanggat may buhay ka pa, hanggat may lakas ka pa, na kayang gamitin ka pa ng Diyos, ipagamit mo na ang buhay mo. Ngayon pa lamang, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi sa susunod na araw, kundi ang sabing gano'n, ngayon pa lamang. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So nauunawaan po natin, gamitin natin ang ating mga katawan para sa karangalan at kaluwalhatian ng Diyos. Habang wala pa po tayong mga sakit, kung meron ka mga sakit na nararamdaman, mild pa lang. So huwag mong hayaan na lumala bago pa tayo mag-alay ng ating buhay sa Diyos. Bago pa natin sabihin na, Lord, naririto ang aking buhay. Ilipaglilingkod ko sa iyo. Inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Hayaan mo na maparangalan ka sa pamamagitan ng aking buhay. Diba? Kaya ngayon pa lang, ang sabing ganun, hayaan natin na ang Diyos ay maparangalan sa ating mga buhay. Pagsumikap na po tayo. Kaya kailangan ang templo ng Diyos ay unti-unti natin linisin. Naunawaan po natin. Lahat po tayo ay tumayo. Muli po tayo umawit sa Panginoon. Tayo po ay templo ng Diyos. Awitin natin ang banal mong tahanan. Hallelujah. Puso ko'y
Banal mong tahanan, lulog ka na iyong wagas na pagsinta. Daruyan ang walang hanggang mga papurit at samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sugal. Patuloy ka ako, Ama, na maghari sa aming mga buhay. Amen. Na ang puso po namin na aming physical na katawan. Na ito po ay lubog ng Espiritu. Patawarin mo po kami na hindi lang minsan kundi madalas. Patuloy na umiiral sa amin ang aming mga panlasa sa aming katawang physical. Na ito ay nagiging dahilan ng pang-aabuso po namin. Lord God, ang kapatawaran ay patuloy po namin hinihiling sa iyo. Hayaan mo lamang, O Diyos, na bigyan mo kami, lukuban mo kami ng iyong kapangyarihan upang kontrolin ang takbo ng aming mga paglasa, ang aming buhay, upang ang buhay po namin na malusog at kaaya-aya sa iyong harapan ay maging katanggap-tanggap sa iyong kaharian. At hayaan mo na ang aming buhay, ang aming pisikal ay magamit mo ito para sa iyong karangalan, upang ikaw ay maparangalan. At gamitin mo po ang aming mga pisikal na katawan sa mundo upang ikaw ay aming mapaglingkuran habang kami ay nabubuhay sa mundo. Patuloy ka lamang na mataas. Patuloy ka lamang na maluwalhati. At ang lakas ng kapangyarihan mo, ang lakas ng kontrol ng iyong Espiritu Santo, ang siyang patuloy na malayang makakilos sa aming mga puso, sa aming mga panagnanasa, sa aming mga katawan, upang ito ay manatiling banal, upang ito ay manatiling kalugod-lugod sa iyong harapan. Lord God, patawarin mo po kami sapagkat naging bahagi kami na unti-unti namin pagsira sa aming pisikal na pangangatawan. Hayaan mo lamang aming Ama na hilingin namin sa iyo sa umagang ito na ang malakas ng iyong kapangyarihan sa aming buhay ay patuloy mo po umilos. At hayaan mo na ikaw ang mahayag at mataas. Banal na Espiritu ng Diyos, balutin mo lamang kami ng iyong kaluwalhatian. Yung self-control ang panatilihin mo po sa amin. At ang udyok ng iyong Espiritu Santo upang sa bawat ginagawa namin na alam mo at nakikita mo nagmamalabis na kami. Paalalahanan mo kami, Banal na Espiritu, upang sa bawat paghakbang namin sa mundo nito, patuloy lamang na mataas at maluhati ang dakilang pangalan. Ama, maraming salamat. Samahan po kami, O Diyos. Patuloy na ikaw ang siyang mataas, maluwalhati at madakila sa buhay ng bawat isa. Siliwan mo sa puso ng bawat isa sa amin ang mga salita mo upang magamit namin po ito sa araw-araw namin buhay sa iyo, sa araw-araw namin paglilingkod sa iyo, sa araw-araw namin paghahanap buhay, sa araw-araw namin pagmulat ng aming mga mata upang ikaw ay madakila. Hayaan mo na ang karangalan mo, O Diyos, ang patuloy na makita sa buhay ng bawat isa. Naparangalan ka po ng aming mga buhay. Maluwalhati ka sa buhay ng bawat isa sa amin. At hayaan mo ang aming mga pisikal na katawan ay gawin mo po itong sagrado
ito po, Diyos.